Let me start by telling a short story. Meron pong dalawang magkaklase sa senior high school, si George at si Ryan. Pareho po silang nag-excel sa kanila pong klase. They are senior high school. I think pag senior high school, grade ano po tawag doon? 11. Grade 12. Grade 12. 11 and 12 actually tama po yun. Pero yung grade 12 po, ito po yung graduating. Sino po rito bago? Pakitaas po muna ng kamay. Tay, magandang umaga po sa inyo. Tay, mamaya pakikilala po namin kayo. Sino pa? Yung dalawa pong sumasagot po kanina. Bago ata yun. Bago po dating. Ayan. Bago dating. Si Kuya, welcome po. At I hope this message of God ay magkaroon po ng rema, magkaroon po ng tusok sa bawat puso po natin. So let me go back with the story. Yung story po nila, gagraduate po sila. But before their graduating period, and graduating nila po na, kinausap sila ng professor nila. Unang po tinanong si Ryan. Ang sabi po doon, after the senior high school, ano yung balak mong kuning course? Ano yung palagay mo na magiging buhay mo sa future? At sumagot yung isang matalino. Ang sabi niya, Professor, gusto ko pong maging teacher na katulad ninyo. Yun ang sagot po ng isang matalino. Then the other one, si George po, natanig po niya, dahil katabi sila, nagtatatawa lang yung isang lalaki. So tinanong siya ng professor niya, bakit ka natatawa nung sinabi ng classmate mo si Ryan na gusto niya maging teacher? Sabi niya, with the brain like us, and what we achieve in the school, napakasimple naman ng buhay o napakasimple naman ang gusto mong i-achieve. Sabi na doon kay Ryan. So, hindi naman umimik yung professor. Tinanong ngayon siya, how about you, George? Anong gusto mong maging pagka-graduate mo ng senior high school? Gusto kong mag-explore. Gusto kong gamitin yung lahat ng capabilities and abilities ko, lahat ng natutunan ko, and even those things na hindi ko pa natutunan, gusto ko pong i-explore. And what is that? As of this moment, hindi ko pa alam, sabi nung isang matalino. Basta alam ko lang, I have a lot of opportunities pag graduate po ako. So, to make the story short, graduate po yung dalawa at nagkita muli sila sa isang cinema. Manonood sila ng sine, Kuya Manny Eco. Ang sabi nung Ryan, kasi matalino, nakita niya, George, kamusta ng buhay mo? Sabi niya, ito, I manage my own business. At kung ano man yung darating pang opportunity, I will always grab that opportunity at i-explore ko. Kasi matatayin eh. O ikaw naman, kamusta ka naman, Ryan? Ito, naging teacher ako. At somehow, nagkaroon ako ng konting jealous. Sana, ginawa ko din yung pinakalumatan. Anyway, gusto ko naman itong pagiging teacher. So, itutuloy ko po. Sabi niya ako, hindi ako mag-i-stay sa kanyan. Sa talino natin na ito, dapat nag-explore ka na katulad ko. So again, fast forward po, nagkaroon sila ng reunion after for so many years. Nagkita sila doon sa kanila pong school, sa alma mater po nila. At pagpasok po ni George na madalas mag-experiment, nakita niya po si Ryan, napakadami pong estudyante, ang patuloy po bumabate, nagko-congratulate, at talaga naman po napakataas ng tingin sa kanila. Sapagkat during that time, si Ryan po napili po nung kanila pong batch na maging speaker. Why? Because he has a lot of universities na established. Marami siyang tinayong universities at pinaralanganan siya ng government bilang nagtatag ng new method of teaching. Ang ibig sabihin, meron silang boundary ng teaching nila, lumabas si Ryan doon at i-develop niya yung uri ng teaching, which is somehow ina-adapt na ng lahat ng universities. Ganun kagaling itong taong ito. So nung nakita po ni George po yun, unti-unti po siyang parang nalusaw at lumabas po ng gate. It so happened na palabas na po siya ng gate, nasalubong niya yung professor niya. Ang sabi ng professor niya, oh, bakit napakaaga mong umalis? Ngayon pa na magsisimula yung party natin. Sabi niya, hindi ko po matiis yung hiya doon sa sinapit ng aking kaklase. Ay, yung pong narating ng aking pong classmate. What happened to you? Sabi niya, napaka-talented mo, napaka-ano mo. Anong nangyari sa iyo? I am an ordinary salesman. See? Ganun po yung nangyari sa kanila. So, what is the meaning of this? Ang meaning lang po ng ating pong message for today, in continuation po ng bilanggit po ng ating kapatid na Deacon Ed, ang buhay po natin, kinakailangan po natin ng goal. Kinakailangan po natin ng target. It so happened
na itong taong ito matalino, pero hindi niya alam kung anong gagawin sa buhay po niya. Bakit ko po sinimulan sa ganitong message? Because 2021 is another year for us. Kumbaga sa lagi natin sinasabi, is another opportunity for us. But ang question kasi, after 2021, here comes 2022. Again, another opportunity. Here comes 2023. Magpapatuloy lang po tayo magpapatuloy. Nang wala po tayo na-achieve, katulad ni George. Why? Kasi blanco po siya, hindi niya alam kung saan siya patutungo. At ang iglesia nito, GCC, God is teaching us kung paano natin ilalagay yung ating pong lugar. Kung paano natin i-achieve yung ating goal para matulad tayo kay Ryan. Kaya maganda po nito, meron po sinabi ang ating pong let me start with the message. So no matter how much strength, energy, and brain a man spends, if he doesn't know where he wants to go, he will never succeed. Kaya po ang problema po sa atin, nag-i-spend tayo ng energy, nag-i-spend tayo ng effort, ng strength, and we even inserted brain. Pero at the end of every year, you find yourself na uulit lang ng another year. Ang sabi nga ng mundo, the most precious treasure in this world is time. Kaya na-spend natin yung ating another 365 days, and you have to go back again sa nangyari sa'yo. Parang wala naman nangyari sa buhay ko. Why? Because you don't have goal. Ang problema kasi ng isang tao, kala niya hindi lang importante yung goal. And sometimes ang problema pa minsan, yung goal nagiging wishes. Iba kasi yung wishes doon sa goal. Pag sinabi natin na wishes na gusto kong magkaroon ng sasakyan o gusto kong magkaroon ng bahay at lupa, that's wishes. Diba? Kaya nangyayari ito, pagka nag-wish ka ng ganon, it never happened, you don't care. Okay lang, wish lang. Next year, pwede naman ito mag-wish. Pareho din ang wish. Diba? And then what is goal? Goal, it means something that you strive to achieve. Diba? This year, magkakaroon ng bahay at lupa. That is goal. At normally, hindi natin ginagawa po yan. No? Bibihira sa tao, and even as a Christians, bibihira po gumagawa po ng goal. When you go to the sa mga seminar, yung mga pinakano, lagi pong binibigyan po ng goal. Lagi pong dinidrive ang goal. Ang especially yung goal po, inilalagay po yan for the beginning of the year. Sino po sa atin dito nag-create po ng goal? Na the end of 2021, ito mangyayari sa akin. Or sino rito ang madalas kumanta ng kay Sera Sera? Ano kasunod po ng kay Sera Sera? Kung ano na, thank you, Pepons. Kung ano na lang dumating, okay lang, tanggap ko naman yan eh. Kaya ang buhay po natin, parang hindi lang second rated, third rated, and even puta 10th rated. Kasi nga, kaya sera-sera ka lang. Kung dumating sa akin, itong boyfriend ko, dumating yan, okay lang. Itong girlfriend ko, okay lang. Hindi mo siya ginagawang goal. Hindi mo siya dinadrive na bilang goal. At ang masaklap pa dito, parang ang buhay po natin walang katapusan. Ang buhay natin as if na eternal. Kaya ang iba sa atin, nagkakaroon na ng edad, hindi mo pa rin alam kung ano ang goal mo. Kung ano ang dapat mong i-achieve. And when it comes to the ministry, when we talk about ministry, we talk about secular things. But when we talk about the ministry, sa ating Panginoon dapat meron kang goal. Ano pong goal po natin? Because when you are entered to the ministry of God, iisa lang po dapat natin i-achieve. In serving God, the only direction is to go up. There is no way, there is no turning back, there is no going down. It's go up. Kaya po minsan sa amin po mga leaders, nasasaktan kami kung nakikita namin yung aming mga kapatid na maawit na din, suddenly hindi na nagpapaawit. Because in serving God, the goal is always going up. Yun talaga pong dinerive ng ating, yun ang dinesign ng ating pong Panginoon.
This GCC is now celebrating 8 years. Suit po niya yan. 8 years po yan. Maaaring some of us, or most of us here, they started from the first year. Nakaka-8 years na po tayo sa GCC. The question is, ano yung na-contribute mo na? Ano yung goal mo sa ministry, sa ating Panginoon? No? Definitely, it will go back to you na as if, parang wala naman ako na-achieve. Imagine yung 8 years. 8 wasted years na supposed to be, kung ikaw ay first member ng GCC, dapat po kasama na kayo sa mga haligi ng iglesyang ito. We came in a 3rd year anniversary. We never experienced a first, second anniversary of GCC. Kaya po calling po sa bawat sa po sa atin yan. In serving God, the only direction is to go up. There is no way to go down. The more ministry you have, it means you are in the right directions. Pero kung unti-unti mo binabawasan ang ministry mo, then you have a problem. Wala na yung goal po natin. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-set up ng goal in a Christian way. Hindi tayo mag-set up po ng ano. Tayo paliliwanag ko po sa inyo. Pagka nakakuha po tayo ng klaseng ganitong goal, definitely, everything will come into order. Ibabalik at babalik po yan. Bakit po? Sa pagkapaliliwanag po ng Biblia, kung ano pong ating pupuntahan. Ang title po ng message for today, The Right Path. Since nagbibisimula po tayo ng ating pong na-achieve sa year 2021, let us start with the right path. Huwag tayong magsimula po sa kesera-sera. Kalimutan niyo po yan. Huwag po tayong masettle dun lang po sa mga maliliit na bagay. Let us go with the right path. Katulad po ni Joshua. Ang sabi po ni Joshua po dito, Now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and in faithfulness. Put away the gods that your fathers served beyond the river and Egypt, and serve the Lord. It is a commanded. Hindi po ito panawagan, hindi po ito pakiusap ni Joshua, but rather, it is a command sa Israel to serve the true living God. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. The same questions. Mamili ka na kung sino ang iyong sa pagsisilbihan. Why? Because it will determine your future for 2021. Kaya nga sabi siya, bibigyan pa namin kayo ng key in order to get that goal. Maliwanag po, si Joshua po, mamimili ako sapagkat yung future ko nakasalalay sa decision ko ngayon. Your future is also based on your decision today. Yun ang pinakano po niyan. Then sabi po niya, choose this day whom you serve. Whether the gods your father serve in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my household, we will serve the Lord. Because once I choose to serve the Lord, it will determine my future. Yun yung sinabi po ni Joshua. At yun din po sasabihin po natin. Maaari sa atin nakapag-create ng goal. Maaaring gusto po niyo magkaroon po ng house and lot for this 2021. But for me, I also admonish na magkaroon kayo ng goal, na magkaroon po ng bahay ito pa. Huwag natin sayangin yung oras po natin dito. Kami po sa Mau, with the God's blessing, and also with the biyaya ng ating Panginoon, sa Mau, meron kami uwi sa sariling bahay namin doon sa amin po sa bansa Pilipinas. At yung akin po mga anak, dumating man sa punto na mag-asawa sila, mag-asawa na sila, magtuloy ng pamilya. Kami po ay lumisan na sa mundong ito. At least alam namin meron sila sariling bahay. So, yun po i-achieve po natin. Magkaroon po ng sarili pong bahay. Some may pinangangarap po na mag-start po ng sariling business. Pangarap din po namin mag-asawa po yan. Sapagkat, let us remember, hindi po tayo resident sa bansang ito.
We just only a OFW, mga overseas worker po tayo. At the end of the day, at the end of our ng ating service na to, uuwi po tayo ng Pilipinas. At earliest possible po na makauwi po tayo ng Pilipinas because you have your own business. That's better. Kaya po ina-admonish din po namin yan. Ina-admonish po yun ng church yan. At I do believe yan po ay isa sa mga goal ng mga OFW. Yung iba naman, luxurious life. No, maaari itong 2021, I need to experience a luxurious life. Na makapag-drive ng mga gandang kotse. Magkaroon ng mga gandang kotse. Katulad halimbawa ng ano ba maganda? Kia, Avanza, Yaris. Yan ang mga gandang sakyan na. Tesla daw. Parang updated na. Hatulad ng bilang kita, ano na? Yung kay Kuya Kenneth, Samsa. Ganun daw, dalhin yung ganun, malaki yun. So may mga ganun po, yung passion niya makapag-drive ng magandang sasakyan. Ako po makapag-drive lang po ako ng mga BMW, ayos na po sa akin po yun. Pero yan po ay dreams na pwede magkatotoo po yan. Diba? Yung iba naman po, gusto po nila magkaroon lang makapag-travel po as many as countries for this 2021. May kakilala po kami na dating member din ng GCC. Matagal na po ito. Nung bago-bago kami. Gusto niya nagtatravel eh. Siguro outlet po niya yan. Nung kanya pong pagkanalulungkot siya, gusto niya mag-travel, yun po yung pinaka. Especially pagkasama niya pamilya niya. Wala problema. Mag-travel po kayo. Yung iba naman po, gusto po nila lang, simple lang. Latest technology. iPhone 14 X Pro. Ha? Wala pa ba iPhone 14? Yung iba nga, Nokia 3310 lang noong araw. Yung iba naman, ang gusto po, napakasimple, family ties lang po. Magkaroon kami itong 2021 na mas malalim na relationship sa pamilya. Nagkakaunawaan, nagbibigay, nagmamahalan. Minsan yung pinakasimple po. Lahat po ito't marami pa. Ito po ba ay magandang choice of your goal this 2021? Yes, maganda po. But it is not perfect choice. Again, uulitin ko, maganda po yung choice na bilanggit po natin at maaaring iba pa sa inyo. But it is not the perfect choice. We have to go with the perfect choice. No. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng problema, nagsiselta tayo sa good. Ayos na ito, ganda ito. Why not achieve those perfect? Much better. Yun ang hindi pa natin sinasama sa ating pong goal. Sino po rito ngayon ang nagkaroon po ng goal to be part ng ministry for the year 2021? Either o konti lang po yan. Why? Let us admit it in ourselves. We are self-conceited. Ang gusto natin yun sasatisfy sarili natin, nasasatisfy natin yung pamilya natin, nasasatisfy natin yung company natin, yung ating friends, yung ating brethren, and so on and so forth. That's self-conceited. Why? Because the priority in our life is our God. Ako po nagkaroon po ako ng desire for the year 2021. Sabi ko, Lord, total naman so much blessing ang pinapagkakalob mo sa amin. Now even, hindi ko po hiningi na maraming bagay ang nangyayari sa amin for year 2020. Kaya ngayon, iba po nakakalungkot po, halos they curse 2020. They don't want to remember 2020. Ang sabi nga iba nakapakinggan sa mga balita, pwede ba burahin na lang yung 2020? No, for us, I'm very thankful sa 2020 sapagkat lot of things na nangyari po sa amin. Unang-una po, bigyan ko po an example. Naging mapanalangin po kami sa iglesyang ito because of the 2020. We never experienced those, yung pong napakalalim na pananalangin na hindi para sa amin, para po sa iba. Tinuro ng ating pong Panginoon po yan. That's denying ourselves. Marami pa po yan. Pero isa pong ina-achieve ko po 2021 is that may impart ko kung ano man yung ibinigay sa akin ng ating pong Panginoon. And we started doing it before, itutuloy lang po. No? But I'm challenged everybody kung ano ba yung pinili mong ministry for 2021. Diba? Nagkaroon po tayo ng potential dito, isinulat ko lahat yung nagbigay po ng papel.
At napakaganda po ng sinulat po nila. No, I hope na ito pong sinulat natin, na gusto natin maging. Binigyan ko pa kayo ng date eh. Sabi ko, ilang buwan. Yung iba nga, sa 2031, sabi niya, 2031, magiging preacher po ako. Okay lang. Pagbibigyan pa natin kahit napakatagal. No, at least meron siyang tina-target. But the most important, yung sanang sinulat natin sa papel to become a part of ministry ng iglesyang ito. Hindi lang sa ballpen po lumagay. Sana po nanggaling sa puso po ng bawat isa. At sana po, you still remember kung ano po yung sinulat po ninyo. Hindi ko na po ipakikita dito at babanggitin ko araw-araw na ito sinulat mo ito, sinulat ko po ito. Let the Spirit of God remind ang bawat isa po sa atin upang maging part po ng iglesyang ito. So, New Year's resolution po, normal yan, every year. Pero, meron pa po tayong dapat ginagawa. Part po ng New Year's resolution, yung pong gusto mong maging. Na marami nagpapasok sa sabi niya, 2021, mag-iipon na ako ng pera. Siguro kasi noong 2020, nagbulasak po ng pera. Pero madalas ko nababasa sa mga Facebook, 2021, magbabawas na ako ng timbang. See, look at these people. They are self-conceited, right? Hindi ko sinabi pong hindi maganda kasi healthy po yan eh. But ang question kasi dyan, lahat ng binanggit po natin, asan ang Diyos? Asan mo nilagay ang Diyos doon sa mga ginagawa mong goal every year? Asan yung Diyos na sinasabi mo na source of your life? Eh yet hindi mo maibalik sa Kanya yung gusto mong magitan ng priority sa Kanya pong buhay. Kaya lalagyan po natin ngayon yung goal natin, baguhin natin yung tradition po natin na paggawa po ng goal. Na normally, lagi po nakatutok sa atin at nakatutok sa atin pong pamilya. Why? At kung malalaman nyo lang po yung technique ng paggawa ng goal, malalaman po ninyo na you are in the right directions. So ano po unang-una po? Thank you, Kaya. Lagyan ko ng acronym kung ano po yung goal. Para malaman po natin, ma-memorize ang bawat isa kung ano po yung gagawin po natin goal. Una po, letter G. What is letter G? Godly choice. Yan ang unahin po natin. Godly choice. Sapagkat kung godly choice o yung goal mo, it is really focused on God, there is no way to make mistake. You will only achieve and go up kung godly choice ang kukuhain po natin. Let us go out from our box. Mamastay sa ating pong box, lagi na lang sarili po natin eh. Lagi sarili pamilya natin, lagi anak natin, magulang natin. Lumabas po tayo. Sapagkat kung lalabas ka at magiging godly choice po tayo, definitely, wala po kayong talo po dyan. Bakit ko po binanggit? Let's go back to Israel. Let's go back to sa ating pong text. From the beginning, God called Abraham. He promised a promised land. Lupa. Para sa ipagkakalo po niya. Then, nagsalin lahi po dyan. Here comes Isaac, here comes Jacob, and so on and so forth. Hanggang sa dumating po yung pong pinakaligan na kung saan ibibigay na yung kanyang bayan. Sa panahon po yan ni Moses. When God called Moses, he became more serious about the promised land. Pero bago siya nabigyan ng promised land, he gave what? He gave law. Sapagkat you are preparing now to enter the promised land. So in order to enter the promised land, you have law. At ibibigay ko sa iyan, in order for you differentiate from other country. Yung po problema po, yung po pinaka-purpose po ng batas na ginawa ng Diyos kay Moses. Para lang mag-differentiate ka, hindi ka kapareho ng mga Hittite, ng mga Levites, at ng mga Perizzites, kung Jebusites, Israel ka, tinawag kita. Then when these people is about to come sa promised land, here comes Joshua. They keep on reminding them, do not forget the law. And when they enter to the promised land, again Joshua reiterated or reminded again the people, do not forget the law. Isa lang po. Alam niyo po ba throughout the history,
of Israel, iisa lang pong goal na binigay po ng Diyos sa bansang ito. Isa lang po. Ano po yun? Do not forget the law. As simple as that. Nung pumasok sila ng promised land, hindi po sinabi ng Diyos na mag-professional ka na sa iyong career para gumanda ang buhay mo. Or kaya, mag-medical ka. O kaya mag-lawyer ka. O kaya mag-engineering ka. Para sa ganon, gumanda ang buhay mo. O kaya maging greatest warrior ka ng Israel. Na siya magtatanggol. Maging greatest king ka ng Israel. Hindi ganon ang goal na binigay ng Diyos. Isa lang po ang goal na binigay. To all of them, do not forget the law. Why? Because on that law, nakasalalay po yung lahat ng future po ng Israel. At patutunayan mismo ng Biblia yan. Every time the Jew obey the law, lagi po sila nagtatagumpay. Hindi niya mabilang yung kanyang blessings. I will go back again sa buhay po ni Joshua. Si Joshua po, ang taong kilala ko lang po na nabuhay sa Biblia na umayaw na po ng blessings. Lord, di ko na kaya yung blessings. Patayin nyo na ako, di ko na kaya. Imagine mo, ikaw sumusuko sa blessings. Why? Because you obey the law. Right? Makikita po niyo. But every time the Israelites disobey the law, here comes the curse. Immediately. Hindi man sila i-curse, tatalunin sila ng kanilang kapitbahay, palalayasin sila sa kanilang lugar. But every time they go back to the law, eto na naman ang biyaya. Imagine po ninyo, yun lang ang kulang sa atin. Godly choice. Kaya nga sabi nga ni Joseph sa atin this day, mamili ka. You want to serve the true living God or you want to serve yourself? Then if you choose to serve yourself, you are destined to fail. Kaya marami pong Kristiyanong fail. Every year, it will go back. Lord, pagdating ng 2022, magbabago na ako. Bakit? Unahin ko ganito, unahin ko ganito. Nawala na naman ang Lord. Here comes again 2023, ganda naman mangyari. Just only a circle. Continuous na failure po. Why? Because yung opo, it is a godly choice. I hope na makita po natin na ang ating pong buhay is just not an ordinary routine. Napapasok ka, uuwi ka, pagdating ng katapusan, susweldo ka, pagbibili ka ng ganito, uulit na naman. Hindi po ganun po. Kaya we challenge every one of us. Magkaroon tayo ng godly choice. It's about time to step up. No, especially those people na tinatawag po natin, nire-remind po natin, brethren, that you've been here for 8 years. Kinakailangan po natin ng godly choice. In order yung ating pong goal, it will come all to order. Paano po, kapatid, yung aking pong pamilya? Did the Israel experience a happy family? Nung inu-obey nila ang ating pong Panginoon? Yes. Paano po yung kabuhayan namin? Baka naman masawala. Did the people of Israel na nagutom po, na sinunod nila ang ating Panginoon? Hindi. Kasi complete package Hayaan mo ang Lord ang magbigay po ng blessing sa bawat po sa atin. What you have to do is to choose a godly choice. Lord, from this on, magsisilbi ako sa iyo. Whatever ministry pagkaloob mo, yes. Huwag tayong maging paniki. Lagi tayong paniki na paniki. Then pwede opening prayer ka. Ba't ako? Paniki na naman yun. Mahilig tayo sa paniki. Huwag ganun po. You have to opportunity. Tinuro ko lang po dati ito sa isa pong pag-aaral po namin dito. The only thing to overcome yung ating pong sarili and to improve yung opportunity na pag hinipo ka. Pwede ka ba sa opening prayer? Yes, pwede ako dyan. Kahit kinakabahan ka, yes, pwede ako dyan. Because that's the time na tinuturo ng Lord yung ating pong pagiging paglilingkod sa Kanya. First, we have to choose godly choice. Yung po yung pangalawa. Yung una. Pangalawa po, ano po yung it should be objective. Hindi irrational. Hindi po siya emotional. Minsan kasi, throughout the history po ng ating pong buhay po, year 2020, pag nasaktan po tayo isang beses, umaayaw kaagad tayo to the extent na talagang tayo mismo ang nagre-repel sa ating po sarili. Hindi po tama. Kaya nga dapat objective. Ano ba yung objective?
expressing or dealing with facts as perceived without distortion by personal feelings, prejudice, or self-interpretations. Minsan ang ginagawa mo, nung nakikita mo lang unti-unti ka nag-i-slide, and then here comes your brethren, they keep on following up, they keep on calling you, ang katwiran mo, nagpe-pray naman ako sa bahay. Umaawi din ako sa bahay. Nag-worship kayo every Friday, sinasabayan ko kayo ng worship. Kahit di lang pumunta dyan. That is a personal feelings and even personal interpretation. Iyon po yung masaklap sa atin. Kaya hindi natin matuloy yung godly choice natin sapagkat pag nasaktan po tayo, hindi tayo nagiging objective. Napakadali po natin matangay ng ating pong damdamin. Dapat po, kinakailangan po yung ating pagiging objective ay throughout po yan. Hindi po yan nakasalalay doon sa nararamdaman po ng bawat isa. Sino po rito nangako po na 2 years lang ng kontrata, uuwi na ng Pilipinas at magbe-business na? Ako po, kasama po ako dyan. Okay. Ha? Na nung nag-upload po ako, 2 years lang. Papalik na ako ng Pilipinas. Pero ngayon, para sinabi, parang 2 years na lang po magsasara na Saudi Arabia, wala nang nagising. Na sino po? Sa atin, karamihan sa atin ganun. Hindi siya magkaroon ng consistency. Kasi bakit po? Hindi nga objective yung goal mo. Pinabase mo lagi doon sa needs mo. Yung mga naghahanap ng partner, matatapos na naman ng 2021, wala akong partner. Kaya mangyayari, kahit sino na lang. No, kahit sino dumating, pwede niyan. Basta magkaroon ako ng partner. No? Pinagpipray mo na, Lord, dinideclare mo 2021, baka matapos, meron akong partner. And here comes December 29, 2021, matatulog 2 days na lang, wala ka man. Lord, kahit sino na lang po, ito pwede na ito. Nawala na yung goal mo. Bakit? Ginamit mo na yung damdamin mo. Yung fear mo, ginamit mo na. Hindi ka na naging objective. Alam niyo yung pagiging objective po, bakit? You have a Bible. Lagi po sinasabi, yung Bible po ninyo, it is a written contract between you and God. Written contract po yan. No? Sa lahat po na nagtatrabaho, especially doon sa mga nagtatrabaho po sa sales, hindi mo pwedeng baliin yung kontrata mo. Once na yung company po ninyo ay nag-sign ng contract at hindi niya tinupad yung lahat na nakasulat po doon, pwede niyang i-demanda po yun. O pwede niyang i-claim legally. Meron kang Bible. Bakit ka magnangawas tabi sapagkat hindi mo nakuha po yun? Pasahin mo ang Bible mo, that is your written contract. God definitely will not dishonor what is said in the Bible. Gagawin at gagawin po niya yan. Ang problema lang minsan sa atin, kinagamit natin yung sarili natin, tayo mismo nagkukulang, at gusto mong itapon sa Panginoon na siya nagkukulang. Read the contract, be objective. Huwag natin gamitin yung ating pong emotion. Huwag natin gamitin natin pagiging irrational po natin. Dapat po, natama po. Lagi po nakalagay sa Biblia. And definitely, yung ating pong godly choice at kumahaloan po natin na objective, magpapatuloy po yan. Yung ating pong goal. Ano pa yung pangatlo? Acknowledge. Bakit ko po sinabi acknowledge po dyan? Alam niyo ang problema po, pag nagkaroon ka ng godly choice at naging objective, tama yung iyong pong ginagawang goal, pag nakaranas po kayo ng blessing, sapagkat yung dalawang bagay po yan, yung G at saka yung O, definitely God will flow His blessings. Mararanasan niyo po yan. Garantisado po yan. Yan po yung pinaka-formula. Ang problema lamang po, once the people experience ano po ba yung pagka kumakain tayo pagka sa buffet, yung una-una? Starter appetizer. Ang gagawin ng ating Panginoon, bibigyan ka ng appetizer. Appetizer muna. Kasi pagka hindi ka
Pag hindi ka, kung pagka kumain ka kagad ng main course, baka mabulunan ka. Hindi ka tulad ko, dahil ka malakas po talaga kumain. Wala po appetizer sa akin, parang main course, ganun po sa akin eh. Pero yung normal po talaga, huwag niyong kayahin. Yung normal po talaga, appetizer, main course, and then dessert. So binigyan ka ng appetizer. Ang problema sa atin po, na siyang gumagawa ng goal, appetizer pala, lumalaki ng ulo natin. Yung pong bagay na anuman ang umakat sa ulo po natin, nawawala na sa picture ng ating pong Panginoon. Madami po Kristiyanong kilalang ganyan. Lord, bigyan mo po ako ng extra income. Bigyan po extra income. Nang binigyan na ng extra income bilang appetizer, isinubo. Ay, nakakita dito. Pagka Friday po, Friday, habulin ko itong talo na ito. Bakit? Laking kita nito eh. See? Appetizer pa lang ibinigay, nabulag ka na kagad, umakat na sa utak mo, na yung mga pagpapalang ganang nangyayari sa buhay mo, kala mo nang galing sa'yo. Masipag kasi ako eh. Overtime ako dito. Extra ako dito, extra dito. Kaya ang nangyari, yung lahat ng kinikita ko, dahil sa akin, umakat na sa utak ko, nawala na yung acknowledgement that everything belongs to us is belong to the Lord. Alam niyo ang tawag sa atin ko, no? Steward ng ating po Lord. Pag sinabing steward, wala po kayong pag-aari. Lahat ng bagay sa iyo, yung hininga po ninyo, pinahiram lang po yan ng Diyos. Yung kalakasan ninyo, pinahiram lang po yan ng Diyos. And even your family is belong to God. Even your work is belong to God. You don't have, you are nothing. Sabi nga, you are nothing. Pag wala ang ating pong Panginoon. Pero ang problema, appetizer pa lang. No? Appetizer pa lang, nabitag ka na. Lagi ko binabalik yung pinakano eh. How many times that we cry doon sa prayer meeting namin? Because yung aming kapatid na babae, she wanted din kanya pong asawa makapunta po dito sa Saudi Arabia, including yung kanya pong anak. We've been praying and we've been crying, Lord, gustong maglingkod ng anak mo ng babae na ito ng pamilya buo. Sapagkat yung asawa po niya, same. They are both servant of God. Then here comes God's answer. Appetizer. Anak, ayan na yung asawa mo. Yung aming joy, yung aming, hindi mo makontent. Pero ano ba nung nagsama na sila mag-asawa? They forgot the prayer meeting. Naging visit, pasyal dito. Naalala ko tuloy yung dati na nalangin na, magkaroon ko ng kotse. Magkaroon ng kotse. Eto mga tutulungan ko lahat yan. Oh, for how many days? 1, 2 weeks, 3 weeks. After that, masalama. Pasyal na kami dito, pasyal kami doon. O, tama yung bata, ma-agree. Alam niya yun eh. Binigyan ng kotse ng Lord bilang appetizer. Punta ng tae, punta dito, punta doon. At pupunta pa ng every Friday. During that time ng service, during that time when you are about to bring back the glory sa ating pong Panginoon. Lord, bigyan mo lang ako ng magandang trabaho. Makapunta lang ako ng Saudi Arabia at maglilingkod ako sa kahit Saudi Arabia. Then here comes the job offer. Pagdating mo ng Saudi Arabia, 1 or 2 weeks, you're very thankful. Pagdating ng 3 weeks, 4 weeks, pagkatapos ng 1 month, on and off, on and off. Because you don't know how to acknowledge. Alam niyo po ba yung blessings ko na pong meaning po niyan? Blessings means God's glory. Kaya ka nagkakaroon ng blessings para ipakita yung God's glory. Yun ang purpose po ng blessings. Kaya nga steward tayo eh. Steward. Meron dito nagkaroon po ng konting pera. Nawala na po. It's so sad, no? It's so sad. Kaya nga sabi ko, dapat magkaroon tayo kaagad ng acknowledgement. Nagkaroon ka ng konting blessings. Lord, salamat. This belong to you. Ano man ang gusto mong pagawa, yun ang gagawin po natin. Nagkaroon ka ng kailan nga yung aming yung iduduktong ko lang yung kwento. Yung bata, supposed to be, uuwi po yun. That's miracle of God. We will call it miracle. Sapagkat at the last moment, pag sinabi ko po mo, yung moment, di araw.
oras na lang po para po lumipad yung bata dan mag-expire yung visa. We keep on praying, Lord, Lord. Then suddenly may hingi po ang Lord. Dahil sa pong Saudi, hindi uuwi yung anak mo. It will stay here. That's miracle. But what happened after they received miracles? See, ito nakakasama po ng loob. Nakaka-hurt. Na hindi natin ina-acknowledge kung saan nanggagaling ating pong buhay. One day po, pakisa sa atin, hindi na magising. We should always be thankful sapagkat mayroon tayong buhay. Lord, sa itong buhay na ito. Alam niyo po ang panalangin ko every morning ko, no? Not just to share with you. Lord, bigyan mo ako ng buhay. Alam ko yan. Ano ang gusto mong gawin ko sa buhay ko ito? Because steward ka lang eh. Hindi naman sa'yo yung buhay mo eh. Ngayon kung sa'yo yung buhay mo, sabihin mo, Lord, gusto kong ganito, bahala. Bahala kung anong gagawin ko sa loob ng isang araw. Hindi po. Lagi kong Lord, ano ang gusto mong gawin ko sa buhay na pinira mo? Because I'm just only steward. One day, mawawala po yung buhay na yan. Kaya kung may pagkakataon po kayo, huwag natin sayangin. Let us always acknowledge. Ano man yung mga kuha po natin, does not belong to us. It belongs sa ating pong Panginoon. When Samson never acknowledged God as the source of his strength, that's the time na destined po nag-fail si Samson. Nung umakat na po yung kanya pong glory, sapagkat napakalakas po ni Samson eh. Marami nakakalam sa ating buhay po niyan. Umakat sa ulo po ni Samson, magaling ako. That's the time he destined to fail. When Israelites, when the Jew acknowledged that their glories belong to them, that's the time na nag-fail po ang Israel. And so on, and so on, and so forth. Kung tayo po ang kukuha ng glory that belongs to the Lord, baka meron pang ako na dyan, bigla na lang natumbat, inuod na lang eh. Because all things belong to God. Let us always acknowledge ang ganito pong bagay. Ito po yung goal. And lastly po, let me finish this message by the conclusion on letter L. What is letter L? Loyalty. Napakahalaga po. Let us always be loyal. Kaya nga inuna ko po yung tatlo. At the end, malalaman po natin na it might never happen yung pong binigay po natin na 2021 na ating pong goal. But at the end of our conclusion, we should be always loyal to God. Sapagkat yung pong pinaka-right formula, loyalty. And it's so sad. Let me read one of these verse na pinakulit to. Sinabi ko lang po to, but to remind to everybody. May pakipindot. Pinaka-last na ano po yan. Our loyalty to a friend ends when our loyalty to God begins. Huwag po tayo maging markadahan po dito. Maganda po nagkakasama-sama po tayo, nakakakwentuhan, but our loyalty only belongs to God. Minsan kasi yung pong chance na supposed to be na maging encouragement po tayo, nagiging way pa po tayo ng ating po mga kapatid upang magkaroon ng sama ng loob sa kapwa nating kapatid. Why? Because my loyalty is to my brethren and to my friends. Ang loyalty po natin sa ating pong Diyos. No, even in our family. Even in our family. Kasi baka pagka naging loyalty ako sa God, yung family ko masira eh. Do you think God will destroy your family? Siya nga nag-institute ng family. Magkakaroon ka ng konting rough road pag pinili mo siya. At first, kasi nga kung ang magulang mo, asawa mo, kapatid mo, ay against sa ganitong klase pong pagsamba sa ating pong Panginoon, then suddenly sabi mo, kaya loyalty ko sa Diyos, magkakaroon ka ng rough road definitely. Maaaring magkaroon kayo ng hindi pagkakulawan ng asawa mo, ng kapatid mo, ng magulang mo, but that's only for temporary. Because sabi ko nga from the beginning, when you choose God, it's a complete package. No? He will use somebody para sa pamilya mo, para maunawaan ng magulang mo,
ng anak mo at ng asawa mo kung anong ginagawa mo paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi ko nung araw, pag nawalan po kayo ng oras, because ministry required time, hindi po pwedeng hindi mabawasan ang oras po ninyo. Either sa asawa po ninyo, sa pamilya po ninyo. Mababawasan po yan because you are giving it to the Lord. Pero let us always remember na ang time po is belong to God. Siya po nag-create po niyan eh. He will put more time doon sa iyong pong pamilya, sa mga iniwan po natin because we are serving God. Huwag po tayong mag-worry. Sapagkat sabi nga natin, if we continue to loyal to our God, definitely lahat po ng bagay ipagkakaloob po niya. There is no perfect formula. Binigay ko po sa inyo yung meaning po ng goal. Godly choice, objective, acknowledgement, acknowledge, and lastly po, loyalty. No, it might, as I said, it might never happen for 2021. Pero ang guarantee na kung di man mangyayari yung goal po niyo for year 2021, definitely kung gagawin po niyo ito at the end of your life, wala pong talo po yan. Never na natalo po ang ating Panginoon sa lahat po ng bagay. So start thinking na sa January pa lang po tayo, ano po yung goal na pwede kong gamitin para sa ating pong Panginoon. That's the perfect choice para po sa bawat sa po sa atin. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito, Father God. Marami kaming na-waste na pagkakataon na supposed to be naging productive po kami. Yes, maaari naging productive kami sa aming pong pamilya, marami naging productive kami sa aming pong trabaho, naging productive kami sa pagkikipagkapwa-tao. Maraming salamat po. Pero hindi po yun yung talaga pong hinihingi nyo na choice sa bawat sa po sa amin. You created us a spiritual being, not a human being. So in order na ma-fulfill yung pagiging spiritual being po namin, yung aming pong ginagawa, it should be spiritual things, Lord God. I-correct mo, Panginoon, yung aming pong buhay sa oras na ito. Itama mo, Panginoon. I-align mo doon sa bagay na makapagbibigay po ng papuri para po sa iyo, Lord God. Hindi pa huli, Panginoon. This will be a reminder. It might be a reminder sa bawat sa pusamin in order to reroute yung aming pong daan. Maaaring somehow napapalihis na o maaaring malayo na yung dinadaan po namin doon sa supposed to be na dinadaanan na pinagkaloob po ninyo. Lord, ituro mo muli sa bawat sa pusamin. We are willing to correct and even we are willing to sacrifice para po lamang matuwid ipinagagawa po nyo. Salamat, Panginoon. Naniniwala kami, Father God, that there will be a great future for each member of GCC for the year 2021. Especially, Panginoon, sa iglesyang ito, Father God. We're anticipating a lot of ministers, Panginoon, na tatayo na maaaring somehow siya pong pumalit sa amin upang mag-message sa harapan po na ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng gifts, potential at goals na ipinagkaloob po ninyo. Ngayon pa lamang, Lord, kiniklaim na po namin yan. Ito po dalangin namin sa iyong papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.